mawawalan daw di umano mga kababayan ng kliyente ang Viva Max dahil sa kadaldalan nitong kanilang starlet mga kababayan na si Chelsea Elore. Oh, yan talaga ang sinabi ni Montulfo mga kababayan sa panibago niyang pasabog. Na tila baga, kinukumpirma niya mga kababayan na posibleng mayroong katotohanan itong pinagsasabi ng babae. Dahil anya mga kababayan, anya. Ginawa niya rin daw yan dati mga kababayan na kumuha sila mga kababayan ng babae sa Viva Max. Wawawi, wawawi. Dahil ang sabi niya, tumitigas pa rin daw ang kanya mga kababayan. Yan ang sabi ni Ramon Tulfo. At dagdag pa niya. Kung nagawa man lang daw ng kapatid niyang si Rafi Tulfo, etong sinasabing indecent proposal mga kababayan, ay baka daw mga kababayan lasing lang siya noon. Oh, hindi nga daw maituturing na indecent yan mga kababayan dahil binayaran naman daw Indecent daw mga kababayan kung hindi nagbayad. Oh, animal, ang animal. Tapos sabi pa niya dito mga kababayan na baka lasing lang daw ang kanyang kapatid na si Rafi nung ginawa niyo yung transaction sa babae mga kababayan. Wow! Nagbayad ng up to 300,000 mga kababayan para mabembang. Pero para daw kay Montulfo mga kababayan, hindi daw worth it na magbigay si Rafi Tulfo ng up to 250 to 300,000 sa babaeng iyon dahil 5,000 lang daw ang halaga ng itsura niya. Walang iya. At basahin po natin mga kababayan ang kanyang ang kanyang post mga kababayan. Panibagong post tungkol dito sa isyong ito. Ang sabi niya mga kababayan na talagang mawawalan daw ng kliyente galing sa mga politiko at malalaking negosyante ang Viva Max dahil daw sa kadaldalan nitong escort girl nila na si Chelsea mga kababayan. Nagsagawa daw siya ng research mga kababayan sa dito sa Viva Max na lalong-lalo na daw dito sa aspiring bold actress na si Chelsea mga kababayan na nalilink ngayon sa kanyang kapatid na si Rafi Tulfo dito sa sinasabi indecent proposal sa pamamagitan daw mga kababayan ng pag-o-offer ng 250,000 para mabembang lang siya. Ang sabi ni Ramon Tulfo mga kababayan, paano nagkaroon ng indecent proposal kung bayad naman siya? Ay nako. At ang sabi pa niya mga kababayan na kilala daw niya ang may-ari ng Viva Max mga kababayan. Ang may-ari daw nito ay ang businessman na si Vic Del Rosario na nag-i-engage daw mga kababayan sa high-class prostitution. Oh, at dito daw kumukuha mga kababayan ang mga big businessmen at mga politician ng mga escort girls para bembangin mga kababayan. Ang sabi pa niya, kayong mga politiko at mga businessman, wag na kayong maging hipokrito. Kung gusto nyong magbembang di ba pumupunta na naman daw sila mga kababayan talaga sa Viva Max para magparaos mga kababayan. At ang sabi niya na etong Viva Max mga kababayan is just a front mga kababayan. Parang palabas lang daw yan mga kababayan pero ang totoo daw nilang negosyo ay itong prostitution. Oh, ang barat pa nga daw magbigay mga kababayan ng ng may-ari daw niyan mga kababayan ng Viva Max sa mga kanyang mga bold star. 50,000 lang daw mga kababayan sabi ni Ramon Tulfo bawat bawat pelikula at paiiyakin pa. And then, sinabi din ni Ramon Tulfo mga kababayan na siya daw mismo ay niregaluhan daw mga kababayan ng babae, actress. Galing sa Viva Max a month ago. Oh, sinong nagregalo? Baka si Rafi. Basta niregaluhan daw siya mga kababayan ng babaeng taga Viva Max daw din. Inisponsor daw sa kanya mga kababayan doon sa, pwede ba natin sabihin ito? Basta inuman daw na may bimbangan mga kababayan. Diyos ko Lord. Tapos may Robost di ba mga endorser ng Robost itong Tulpok mga kababayan? Basta doon daw sa mga kababayan sa isang 5-star hotel. Inuman with bimbangan. Couple of months ago, 2 months ago lang mga kababayan, sabi ni Ramon Tulfo. Niregaluhan daw siya ng babae taga Viva Max. Oh, tapos sinabi daw sa kanya ng babae mga kababayan na
bawat pelikula daw, 50,000 lang daw ang rate. Tapos, doon sa 50,000, kukunan pa daw ng 25,000 mga kababayan ng manager. So, 25,000 na lang daw ang matitira sa Bold Star. Sabi niya, por Diyos, por Santo, 50K for that woman to sell her body and soul? Tapos, pinakitaan pa daw siya mga kababayan ng ng trailer ng yung taga Viva Max mga kababayan na parang soft porn daw na pelikula nila. Pinakita daw sa kanya. At sinabi sa kanya mga kababayan na 50,000 lang daw ang niya, kita niya doon at hindi pa daw siya nabayaran. Oh, naawa daw si Ramon Tulfo sa babae mga kababayan. At saka nag-dinner daw sila. Tapos pinauwi na daw niya sa bahay. Pero binigyan niya mga kababayan ng equivalent amount na binayad daw sa kanya, yung 50,000. Wow! So, kaya daw mga kababayan, yung Chelsea daw na dinadawit si Rafi Tulfo na inooperan daw mga kababayan na ng 250,000 to 300,000. Tapos, ini-implicate mga kababayan si Rafi Tulfo para daw mabembang. Masyado lang daw mahal. Para sa kanya daw mga kababayan, 10 mil lang daw, up to 30 mil yung babaeng iyon. Hindi daw nagkakahalaga ng 250,000 to 300,000. Dahil yun daw, daw mga kababayan niregalo sa kanya, 50,000 nga daw Maganda. Mas maganda pa daw kay Chelsea mga kababayan na inopera ng 250,000 ni Tulfo. At mayroon pang mensahe mga kababayan si Ramon Tulfo dito sa may-ari ng Viva Max. Ang sabi niya, turuan mo daw ang mga babae na hindi masyadong dumaldal. Nabisto daw tuloy ang prostitution ring mo. Dahil sa kadaldalan ng mga babae, posible daw mawalan ito ng kliyente galing sa mga negosyante at mga politiko. Ay nako. Itong si Ramon Tulfo mga kababayan. Ano bang talaga nito? Purpose nito mga kababayan? Ipagtanggol ba si Rafi? O lalong mga kababayan? Lalong binuhusan ng gasolina ang nagliliyab na yung issue. Anya. Baka lasing lang daw. Malamang. Samantala mga kababayan, dito na tayo sa mas importanteng issue ng bayan. Tinuturo si Zaldico, pero si Zaldico tinuturo naman ay ang Pangulo. So, etong issue ng kurakutan mga kababayan na ultimately naglilid lahat kay Bangag. Diba? Itinuturo kay Zaldico. Itinuturo naman ni Zaldico si Ngagba. At saka si Martin. At si Martin Romualdez. Yan ang at saka si Liza Araneta. Lahat, diba? Dahil ng buong bansa. Dahil if justice will not be served, then there's no justice at all. So wala matitigil, kaya wala magbabago. In fact, lalo lang nagagalit ang mga tao ngayon that's nangyayari. Lalo lang sila nagagalit. Lalo lang nagagalit. Dahil hindi hinuhuli yung dapat huliin. Puro budol kasi puro budol ang pinagagawa mga kababayan. Hindi pinababalik yung mga perang nawala. So walang nakukulong na mga politiko. Pero on the other hand, meron naman sila mga bagong sistema na sinusubukang ipatupad. Pero unless yung mga mastermind ay madala sa katarungan, hindi matatahimik ang taong bayan. Paano yan? Ang mastermind si BBM. As I've said before, si President Marcos really has to answer all the allegations of Zaldico dahil itinuro na siya. Hindi na lang si Martin ang tinuturo dito Siya na mismo nag-deliver sa bahay niya ng 25 billion pesos. Nagpapa-insert siya ng 100 billion pesos. Bawal na insertion. Tapos yung lumalabas na ang bagong pork barrel ngayon yung allocables, ang gumagawa pa ay executive department. Yan mga kababayan. Ang sabi nila, wala ng pork barrel iniba lang ng pangalan mga kababayan, allocable. Yan.
Tapos yan din ang gagamitin mga kababayan para pang-bribe na naman sa panibagong impeachment ni VP Sara. Eto mga kababayan, tatabunan na naman ang issue nila. Etong mga maleta, pagiging addict ni BBM. Hindi. Ngayon mga kababayan, ang pinapalabas nila, etong bagong mga kababayan, testigo na nagdadawit kay Sara Duterte na nang limbat daw si Sara, Diyos ko Lord. That already amounted to 1.2 trillion pesos for the last 3 years. So, ibig sabihin, if 25% ang sinasabing commissions doon ng mga legislators, then you're talking about over 300 billion pesos na nawala because of commissions at malamang nagkaroon pa ng mga ghost projects doon dahil sa sobrang laki nung hinihinging commission and we're just only talking about flood control. Flood control pa lang yan. Kung titingnan mo sa mga kababayan, ang lahat ng departamento mayroong kurakutan. So, yan palagi ko ay kalulungkot ng ang kinalulungkot ng maraming Pilipino ngayon. No? Opo, Yeah. Chairman, sa mga nangyayari po ngayon sa bansa, no? Nakakalungkot lang dahil pag naikumpara mo po yung bansang Pilipinas sa ibang mga bansa na Bansang Chairman, Pilipinas. kayang-kaya naman nating tapatan yung kanilang galing, no, bilang mga mamamayan. Kalungkot lang, layo ng bansa natin sa ibang mga kapitbahay natin sa Asia. Pero sa tingin po ninyo, bilang dating chairman ng PICC, sino po dapat mapuruhan dito, chairman, sa mga investigasyon sa flood control, noting na ang Malacanang po ay sinasabi na wag po natin kalimutan, kung hindi po dahil kay Pangulong BBM, ay hindi po natin mauungkat itong mga issue ng korupsyon. Sa patuloy ang hero mga kababayan, dahil nga sa kanya, mayroong napakalalang kurakutan. Sa pamahalaan. Well, kasi normally, BBM talaga ito dahil siya na itinuturo Siya ang tinuturo Siya ni talaga. Zaldico. Siya naman Siya talaga mga kababayan. sinasabi Sino ni pa? Zaldico na Wala nang mastermind. iba. Silang dalawa ni Martin. So, yan ang kailangang sagutin ni BBM. Totoo ba yan o hindi? Kaya nga sabi ko sa kanya, Ay, hindi na kailangan it's itanong mga better kababayan. na siguro, sagutin mo na lang ito ng Hindi na diretso. kailangan itanong. Pumunta ka sa Senate Blue Ribbon Committee, magpaimbita ka. Sana talaga mga Sagutin mo kababayan yung mga ang allegation ni Zaldi sa'yo. Siya Yun, na yun ang may sala. po yun the buck stops with him. Plus, hindi lang siya dahil ito ay pinirmahan ng buong Kongreso. So, now that we know that what we know, dapat tingnan lahat ng mga flood control projects na yun ang nangyari para makita kung sino ang nag-corrupt, kung sino ang nag-ghost projects, kung sino ang nag-substandard projects. Lahat yun dapat makasuhan. And ang pinakamababang kaso dito, walang mababang kaso rito This is plunder, malversation, graft corruption. Lahat masama. Mabigat po ito dahil ang lahat ng pumirma doon sa GAA na pinagbawal na naglagay ng allocables, which is a pork barrel, na naglagay ng mga insertions, which is a pork barrel, tapos which resulted to ghost projects and substandard projects can all be held accountable and liable under the law sa malversation, graft and corruption at plunder kung mapapatunayan na sila ay tumanggap ng perang mahigit or 50 million pesos and above. Opo, Chairman, today ay inanunsyo po ni Pangulong BBM na kansilado po ang pasaporte ni former Bicol Congressman Zaldico. Sa inyo pong pag-aaral sa issue na ito, ano sa tingin nyo ang credibility ni Zaldico para paratangan ng presidente? Lalo pat marami pong mga larawan, makalat ngayon sa social media. Siya ang mayroong mga kababayan talagang perfect na whistleblower. Dahil insider sa mga kababayan Zaldico with Congressman Sandro Marcos, with former Speaker Martin Romualdez at yung mga meeting kasama sa Malacanang, doon sa Malacanang kasama si Zaldico at ang Pangulo mismo. Sir. Malaki ang role ni Zaldi at very credible siya sa kanyang mga sinasabi. Unang-una, hindi naman sinabi ni Zaldico na malinis siya. Hindi niya rin itinanggi na ginawa nila at parte siya sa ginawain crime. nila mga kababayan ang Sinabi krimen. niya, pinagawa sa kanya, kaya niya ginawa. So he's part of the syndicate. So ibig sabihin, isang grupo sila. Siya ang operator. So he's very credible dun sa mga sinasabi niya na personal niyang dineliver yung pera sa bahay ni BBM. Sinabihan Ayan, mga kababayan, siya na sabi ni BBM,
ipasok yung 100 billion pesos, nagagalit si BBM. So these are all personal knowledge. Inilabas niya sa video. Of course, pag dinala mo sa korte yan, syempre sasubstantiate niya yan ng mga ebidensya niya at saka gagawa niya ng formal affidavit. Pero just doon sa issue ng credibility, credible si Saldi. Diba? Kasi ibig sabihin, ano yan state witness nga yung bang conspiracy yan na may biglang bumaligtad. So talagang alam niya, hindi lang narinig niya o sinabi sa kanya, siya mismo ang nakakaalam at saka yung mga testimonies or yung mga sinabi niya sa video, siya mismo ang gumawa nun. So very credible po yung sinasabi ni Zaldi. Hindi ko sinasabing innocent si Zaldi, pero hindi rin siya ang lumalabas na mastermind sa kasong ito kasi hindi naman siya nasusunod in total, meron siyang sinusunod at meron nag-uutos at itinuro na niya na that is the Speaker and President Marcos. Yun ang complication ng kasong ito dahil paano mo nga iniimbestigahan ng Pangulo? Paano mo siya maiimbestigahan na habang siya ay nakaupo? Although dapat at pwedeng gawin ng ombudsman yun, mahirap. Diba? Sana gawin ng ombudsman at sana magboluntaryo si President Marcos mismo na magpaimbestiga openly. Umalis muna siya. Mag-leave mga kababayan. Kaya ang sinabi ko sa kanya, ang pinararating ko po sa kanya, pumunta siya sa Senate Blue Ribbon Committee, magpaimbestiga siya, magpaimbita siya sa Senate Blue Ribbon Committee at doon niya ilabas ang kanyang mga ebidensya para pasinungalingan yung mga sinabi ni Zaldi. Tapos, imbitahin niya rin ng ombudsman na magkaroon ng gumawa ng impartial probe sa kanyang opisina. And lastly, siguro I've been talking kanina with some of our lawyers and concerned citizens. You know, ang maganda po talaga nito ay magkaroon sila ng isang kahit opisina, na or tao na talagang bibigyan nila ng blanket authority to investigate. Lahat, yung office niya, Congress, blanket authority to investigate and independent talaga, hindi gaya ng ICI na nagre-report sa kanila at under their powers and jurisdiction. Pero kung ako yan, kailangan nagre-report sa tao, yung sa tao, bigyan nila, sige mag-imbestiga kayo at ilabas yung katotohanan and let the investigator empowered, may partner dapat yun na sa DOJ na prosecutor na magsisigurado na yung mga isasampang kaso will stand in court. Pero yung gano'n talaga independent, hindi yung gaya na ICI na dependent sa kanila, pero independent, bigyan ng pondo, bigyan ng kapangyarihan na mag-imbestiga talaga from the office of the president down to the Congress at saka sa mga departments na involved. And then submit its report to the people or pwede ang Senate Blue Ribbon Committee can help. Or mas maganda, direkta sa tao kasama ng special prosecutor siguro. Maybe they can do something, they can write an executive order to that effect. Yun ang maganda para magkaroon ng tiwala ang tao sa ginagawang investigasyon nito. Opo, pero ako, Jay, I'm willing to do that. Kung sasabihin niya na, sige, imbestigahan mo yan, Greco. But, sabihin ko sa kanya, hindi ako mag-report dapat sa iyo. Kailangan na reporting ko sa tao. Hindi ako nagvo-volunteer, pero sinasabi ko, kung gano'n na magiging kondisyon, maganda yon. Pero Chairman, kung pagbabasehan mo lahat ng post ngayon sa social media, kahit kaninong platform, pa-PCO man, maiba pang mga news organization, kahit basic programs o announcements ng pamahalaan, daily activities ng presidente, paano man, iba ang komento ng tao, Chairman Parang wala na silang respeto sa presidente. Anong tingin mo dyan, sir? Yun nga po ang nagpapakita ng tunay na damdamin ng Pilipino ngayon. Talagang galit ng tao. Social media, galit ang tao dahil, alam ng social media ang totoo Wala nang tiwala talaga ang tao sa pamahalaan dahil sa mga lumabas sa mga issues ngayon. Kaya nga, yung tiwalang yan, wala na ring mandatong, totoo lang, wala nang mandato, no trust, no mandate So, yun ang kahirapan ng ating sitwasyon ngayon. Kaya
ang daming sumisigaw na BBM resign dahil he lost trust or they lost trust with the president. And yun nga sinasabi ko na if they want to regain trust to the government, huwag na to the president, kahit laman lang to the government, create this investigating body and prosecutorial body na talagang independent, na walang takot at walang pigil na makapaglalabas ng mga investigation report sa tao para maisampa sa kinauukulang korte. Otherwise, lalakas ang sama ng loob ng tao, ang galit ng tao at paghuhukay nito ng katarungan. Dahil injustice is really being served. Money is being plundered, the country is being plundered, at wala tayong magawa. So, I can expect na pagdating ng after Christmas season, babalik na naman ang paghuhukay ng mga tao sa katarungan. And mind you, sa February 2026 is the 40th anniversary of the EDSA People Power Revolution. This is 40 years, one generation. This is very crucial and meaningful sa kasaysayan ng mundo because every 40 years, one generation, kahit sa banal na kasulatan, merong mga pagbabagong nangyayari. Remember, the Israelites went around the desert from Egypt to the promised land for 40 years and they were able to enter. And with that, very significant po ito. Kaya alam ko na nagpahinga lang ang tao ngayon. Pero we just have to keep the pressure on and hold government accountable sa kanilang ginawa. And kung hindi nila gagawin kung anong dapat nilang gawin, gaya na sinabi ko kanina, kung ano na dapat nilang gawin, baka talagang mahatulan sila ng taong bayan at Diyos next year. Yes, Chairman, magandang gabi, si Almar po ito. Sir, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano po gumagalaw o ano po yung sistema na sinusunod noon ng PACC para po bantayan yung mga departamento at para po mapigilan yung korupsyon sa nung nakarang administrasyon po, sir? Merong 888 noon, di ba? 8888 noon na talagang nasusumbungan ng tao at nagpapadala sa amin ng mga reports. Tapos kami noon, meron kaming office o departamento o opisina ng investigation. Meron yung mga tumatanggap ng mga reports na yon at kaagad pag pumasok sa amin ng report, minimemohan kaagad namin yon ng departamento at yung taong yon ng notice to explain. Wala pang kaso na fina-file sa amin, pinagpapaliwanag na namin para sagutin yung reklamong inihatag sa kanya. So, kung baga, nagsisimula pa lang yung umuusok pa lang o nagsisimula pa lang yung apoy, parang pinupituhan na kagad sila, pinapatay na kagad yung ini-expose na kagad may nag-iimbestiga na kagad na alam nila pag nasulatan sila, susunod na ron, investigation that can lead to exposures, and case filing at pwede pa nilang ikatanggal. Number 2 po, talaga nag-iimbestiga kagad kami. And then, after going through the process, ang amin po mga kaso, dire-diretso po sa Office of the Ombudsman or the Department of Justice, depende kung ano ang may jurisdiction, at sa Office of the President. At administratively, ang presidente po noon, pwede na yan sibakin kagad yung aming mga inire-recommenda. Tapos, thirdly, noong panahon natin kasi, ang buong gobyerno was actively campaigning against corruption. So, ang daming channels na napupuntahan ng tao para makapagsumbong sa Pangulo, na ina-action na kagad ng Pangulo. And those were activities that was very deterrent. Lastly pala, bukod sa kinakasuhan namin, ini-expose namin mga DPWH district engineers. First month in my assumption, 2 kagad ang aming nahuli, kinasuhan, pinatanggal at in-expose sa media. So, kaagad doon, it set the tone sa DPWH na magkakaproblema sila pag nagpatuloy sila sa korupsyon. After that, patawag kami ng komprensya sa lahat ng district engineers at doon ko sila sinabihan na wag na silang, pag sila nahuli namin na pumasok sa korupsyon, talagang ikakahon namin sila.
gaya nung nakita nila sa kanilang mga kasamahan. So, those actions were deterrent. Well, of course, before I left as chairman, binuo namin yung National Anti-Corruption Coordinating Council na nagtakda na sa bawat opisina ng gobyerno maglagay ng anti-corruption committees na siyang first layer ng investigation at sumbungan ng mga tao or repository ng information na mayroong authority o dineputize namin na parang PACC makapag-fact finding at imbestiga kagad dun sa mga agencies. And then monthly nag-report po sa amin yun at iniikutan namin yun. So, na-control. Ibig sabihin talagang naibaba. Hindi namin na-zero. Pero talagang nababa kasi merong takot ang mga opisyal ng gobyerno noon mahuli. Dahil bukod sa nasisibak, nakakasunod na i-expose pa. So, and wala ho kaming sinino during our time. Kahit congressman noon, nung madamay sa investigasyon namin, talaga hong in-expose namin, binasa namin sa Pangulo ang report, binasa ng Pangulo ang pangalan at kinasuhan namin. So wala ho kaming sinino and yung credibility ng PACC at ng Pangulo ay mataas dahil may talagang ginagawa eh. So yun po ang proseso. Sir, dun sa pag-abolish po dun sa ng PACC, hindi po ba kayo kinutuban dun sa naging hakbang ni BBM, sir? At ito na nga, nakikita natin yung resulta na kung saan talamak yung korupsyon. Well, yun po ang una kong sinabi na pag tinanggal niya, una sabi ko, ba't niya inalis yan? Yan nga ang opisina na itinatag para labanan ng korupsyon. Siguro ko sa inyo, yan na nasa isip natin lahat na lalaki na ang korupsyon kasi wala na yung nagbabantay, wala na yung pulis. So, labas na naman ang magnanakaw, which is precisely what happened. In 2022, nagsimula na kaagad. On the first year na pagsimula na pasok nila, nagsimula na kaagad ang flood control. Hanggang 2025, nung mahuli sila, nalaman natin na 1.7 trillion na pala ang nagasto sa flood control. Wala hong flood control issue nung panahon natin na nandyan tayo sa may PACC. Walang flood control scandal issue dahil hindi ho lulusot eh. Kaya I am very sure na if the PACC was still alive, wala tayong ganitong controversy. Sir, isang tanong na lang bago ko ibalik kay MJ. Kung ikukumpara noon sa panahon ni former President Rodrigo Duterte at ngayon sa kasalukuyang administrasyon, kontento po ba kayo dito po sa pag-handle po ng investigasyon kaugnay dito sa talamak na korupsyon, sir? Nako, yun nga ang masama dahil imbis na parusahan, imbestigahan ng maayos, kabaligtaran ng ginagawa. Pinagtatakpan pa yung mga kriminal at yung mga nagnakaw. Diba? Kung saan na nililigaw ang investigasyon, hindi matumbok-tumbok. Itinuro na ni Saldico ang Pangulo. Wala. Diba? Tapos sila Gutesa, itinuro na sila Martin. Pero kikita natin, wala pang nakakasuhan maliban sa mga small fry na puro mga district engineering officials ang kanilang mga kinakasuhan na pinakukulong. Tapos ngayon, ituturo nila si Zaldico para maging mastermind. Si Zaldi na nga nagtuturo na si Martin at saka si Bongbong kanyang sinusunod. So, yun nakaka-frustrate. Ngayon, ang Blue Ribbon Committee, wala nang investigation. Bukas, mag-iimbestiga raw sila. BIR, wala na. Lumayo na ng lumayo. Imbis na lumapit, lalo nang lumayo. Diba? So, ang dapat talagang iniimbestigahan na ngayon, ang Pangulong Marcos. Yun na po yun. Ang problema, paano nila gagawin yun? Yun ang problema natin lahat. Kaya, anong gagawin natin? Well, you just have to keep the pressure there and continue to ask for justice and accountability. At yung mga tao na nakakaalam ng mga tunay na mangyayari, we encourage them to come out. Magsalita na kayo para sa ating bayan, gayahin nyo sila Orly Gutesa. Speak the truth. Sabihin nyo na ang totoo para, malaman natin ang katotohanan at magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. Pero namang mga changes ang nangyayari. Pero it's all because of this controversy that had happened, di ba? Ngayon, i-open na raw nila ang BICAM, ayaw na raw nila mag-insertion, pero all because of the exposés that has happened.
So kaya nga po tayo nananawagan sa ating mga kababayan na ipagpatuloy ang paghingi ng accountability at ng hustisya. At yung ating mga kababayan na nakakaalam, naging parte ng ganitong sistema, magsalita po kayo, sabihin yung totoo para matulungan na natin ang ating bansa na makaahon sa hirap at makawala sa tanikala ng korupsyon at pang-abuso ng pamahalaan. Opo, Chairman, maraming salamat po sa inyong panahon at mabuhay po kayo, sir. At sana ay magkaroon tayo ng masayang Pasko ngayong taon. Opo, tama. Thank you, MJ. Thank you, Almar. Well, sa ating mga kabayan, keep Almar the at faith. Almar. Importante, hindi marami tayong pera. Importante, magkakasama tayo bilang pamilya. At ipanalangin nating bansa. Lastly, this is not only a battle against corruption. This is a spiritual battle. So, I encourage everyone to repent from all their sins. Tayong lahat as a country and our president magsisi sa ating kasalanan at Dapat si bangag yan. ang dapat ibalik. Tapos, sundin po natin ang ating batas. Hold everyone accountable. Huwag kalimutan nyo yung mga caretaker government, kudeta, walang kwenta lahat yan. Sundin mo natin ang batas para meron tayong kaayusan. Impeachment. Maraming salamat po and God bless everyone. Yan po. God bless. Ano masasabi dito mga kababayan? Post your comments below.